sapagkat tinupad niya ng kanyang pangako na may makukulong. Pero mali po yung pinakukulong, hindi po yung mga nagnanakaw, kundi yung mga nagpoprotesta sa pagnanakaw. So, sir, medyo nagkamali po yata kayo, Mr. President. May nagnakaw eh. Merong hindi tumupad sa kanilang sinumpaan. Duty sa bayan, para sa taong bayan, para sa bayan. Oh, ay bakit hindi yun ang habulin? Bakit yung mga lumalaban para sa katarungan, para sa mga walang boses na namatayan dahil sa baha? Hindi yun makakibo dahil inilalaban namin para magkaroon sila ng justisya. At iliit na istalong hinuhuli niyo. Gusto namin yung Blue Martin. Ha? O, di ba? Blue Martin. Blue Martin. Hindi, masarap yun ah. Blue Martin. Mali. Hindi pala Blue Martin. Hindi, biro lang yun. No, but seriously, General Popis is a medal officer of the Armed Forces of the Philippines. Bago kami manggulo sa tao, ibang klase panggulo gagawin namin kung gusto namin manggulo. Pero hindi ganun. So maraming salamat po, tulungan nyo na lamang po kami sa aming paghahanap ng katarungan para managot ang tunay na mananagot. Nung araw ang ingay-ingay ninyo sa pananagutan eh. Eto na ngayon, pananagutan, bakit tahimik kayo? Yes, Di ba? laban tayo. Salamat po, maraming salamat. Laban tayo, nandito na. Nandito na laban. Okay, wala na kasi. General Attorney Garcia. Anong first name? Virgilio Garcia. Virgilio Garcia. General Attorney Virgilio Garcia. Ayan. Okay. Sir, military general. Yes, Jango Officer ng Armed Forces. Siya yung abogado dati ng Armed Forces. General, hindi pwede. Alam mo kung bakit? General, corporal lang ako sa Oo, reservist. Ako nga pa. Corporal lang ako, corporal at general eh. Ay, oo. Pero pag kasama mo, no. Corporal lang ako, corporal. Para kung si Hitler, corporal. Pero baka attorney na-acquire kasi ang lawyer kagad, kapitan eh. Kapitan ka na. Hindi, ROTC. Oo, eh, ROTC. Hindi, na-upgrade yan eh. Pero na-apply. Hindi ko naman ako na service eh. Ano? Hindi, technically, reservice ako kasi nag-ROTC ako. Automatic ka. Pero corporal lang ang para apply tayo para captain. Kasi hindi naman ako nag-COCC ka. Hindi naman ako nag-COCC. Kaya nga, sir, pwede ka maging lieutenant colonel sa ano, gagawin natin lieutenant colonel. Sure. No problem. With camera na lang para maayos mo. Doon na lang kuya. Sir, lipat na lang doon. Oo, para isahan na lang sir. Kakain dyan na sa akin. Thank you. Doon na lang. Kararating lang ni Atty. Topacio. Nandiyan naman si General Garcia. Hindi namin nakita sir, si General Cesar Galang, tsaka si ano nakita ko, kita. Hindi muna natin kaya si Juan. Air Force. Hindi kaya ma-deny siya ng bail. Flight risk eh. Air Force eh. Hindi flight risk. Joke! Kayo naman no? Pero si General Garcia. Air Force pala, Philippine Air Force. Meron lang namin sila interview. Ay sige, okay. Dumating sir. Hindi pa yan. Last to disembark yun eh. Alas ba? Oo. Siyempre, paano yung may scandal yun? So, ano kaya, chill lang kayo. Wala kayo. Jerry! Lumanting na ba daw? Hindi ata sir.
Late daw eh. Alas 11 interview na. Parang sa frequency. Na-divert daw sa Kuala Lumpur. Aray ko. Biro daw, kayo naman, kinikisi ko lang. May pagkain dyan ah. Tsaka tubig. Yes, sir. Attorney, unang-una, itong process na mangyayari, pagkagaling dito sa airport, ano po ang mga next ang mangyayari? The third over po Tay, bagay ng frequency, baka mawala mo. sa CID. And then diretso for Camp Carinal for processing. And then, of course, ayon po sa rules of court, he will be taken to the court that issued the warrant, which is branch 77 po ng lungsod ng Quezon City. So, doon na po ipaprocess ang kanyang bail and hopefully, kung kompleto ang requirements ay ma-issue na po yung release order within the day. Pero bakit po sa QC RTC na yung kaso? Hindi po kasi ako privy doon sa process kung paano nag-file. Pero alam nyo, I will just take this opportunity po para pasalamatan ng ating Pangulo, si BBM, sapagkat tinupad niya yung kanyang pangako na may makukulong. Pero mali po yung pinakukulong. Hindi po yung mga nagnanakaw, kundi yung mga nagpoprotesta sa pagnanakaw. So, sir, medyo nagkamali po yata kayo, Mr. President, kung sino man po nag-advise sa inyo na mag-proceed against General Pocis na bine-ventilate lamang po naman niya yung saloobin ng mga pangkaraniwang Pilipino. Eh kung sino mang nag-advise po sa inyo doon, eh bangag po yun. Ang galing po yung nag-advise sa inyo. Sir, may we know kung bakit nasa batas ng Vacation. That's all I can say kasi he wants his privacy to be respected. Sir, pero kamusta siya ngayon, sir? Ito po ay arrest kasi kukunin siya rito. Ngunit immaterial naman po kung na-aresto o na-surrender. Ang importante po ay yung right to post bail ay atin po ma-honor na yung Attorney, ano po ang kayong kaso para sa inyo? Ayoko magsalita kasi nasa korte na po eh. That will be sub judice. Ang masasabi ko lang po, to the best of our abilities as lawyers, hindi lang naman po ako abogado, nandiyan po si Attorney Torreon, nandiyan po si Attorney Levy Baligon, we will do our best to defend our client. Attorney, ano po ang pinaka-side ng inyong kliyente? What does he have to say about this? Well, of course, sabi naman niya doon at nagpahayag siya. Well, kung siya ay mape-persecute, tutuligsain at makukulong para sa paglaban sa katotohanan at laban dito sa iskandalong floodgate, ay ikararangal niya na siya ay batuligsa. Because in an oppressive and authoritarian regime, a jail is the only place for decent people. Sir, base sa kanyang Facebook account, nagpo-post pa rin siya online. Matapos ba nitong pag-issue ng warrant, pwede ba niyang itigil ba ba niya o ano lang? Hindi po kami titigil, hindi lamang si General Pocis, kami po lahat. Kung ang aim ng ating pamahalaan ay takutin po kami, sorry po, kami, correction pala. Camp Crame na po lang po dadalhin. I'm sorry kasi yun ang last information sa akin. I apologize. Attorney, ano po yung mga naging basis ng kaso kay General Pocis? Yung mga posts niya sa social media o yung mga statement niya doon sa mga rally? Yung mga statements po niya. Kasi in-interpret ko na ito daw ay pag-insight o panghihikayat para ang mga tao ay huwag galangin ng gobyerno at ang mga ating mga nasa active service ng mga opisyal ay i-withdraw yung suporta. Pero ayoko na sana magsalita dyan. In general terms, kung titignan niyo po, wala pong ganong intensyon at wala pong ganong meaning that should be ascribed to those statements. Attorney, can you tell us more about doon sa meeting nila ng mga retired general sa pampunan ni Pocis po? Kasama sila General Wala po ako unik, so I cannot tell you. Kung ano mang masasabi ko hearsay yun, so walang value yun. Pero siya nakipag-meeting lang. I will not confirm nor deny that. Kaya yun na po yung mga nandoon na magsalita. Kasi wala po ako sa lugar. It would not be in my place to talk about something that I was not part of. Matagal na pong ginagawa ito. Kung natatandaan nyo, sabi ni Secretary John Vic Remulla,
kung sisigaw daw ng Marcos resign, ididemanda. Hindi ba tahasan na pananakot siya ng mga kritiko? Kaya sasabihin ko on record, baka hindi niya narinig yung programa ko. Mr. Secretary John Vic Remulla, Marcos resign! Marcos resign! Yan, on record yan. Sige, demanda mo ko. Salamat. Salamat po. At hindi pa naman. Check na mo din. Kasi nakalive on the way. Ano ba tawag sa akin? Nasa krami na ako galing ABS-CBN. May isa pa. May isa pa, kaninang mic to. Hindi na to boya. Sa Mayo, Attorney.